Hello? Oh, naku po, ano ba yan? Biglang nag-alert na low bat na ako. Nakakaloka. Ha? Low bat? Hindi, nasaksak ko na lang. Okay, welcome guys. Hello to welcome to episode 44 of Spot Oo. Tambayan natin sa Canada. Ina, ipaliwanag mo bakit iba ang background mo ngayon. Saka nag-e-echo ba? May pangit ba? Ano ba? Hindi, Oo okay nga, lang. parang... Hindi, okay lang. Nag-e-echo, Tulog. pero naintindihan ka naman. Okay, Oh. well this is ano ba to? Second floor attic potential bedroom ng aking lilipatan dito sa Windsor. At dito ako ngayon sa Yun, no? Windsor. Sana mainom kami dyan, di ba? Binibisita lang ang aking asawa na nabanggit ko nga sa previous episodes. Nauna siya dito lumipat, mag 3 weeks na siya dito. Kami next week. So ngayon magto 2 nights lang kami dito kasama yung aking parents-in-law because they're also here visiting. May Ayun. request, Ina. Ha? May request First impression. Hindi. Kaya kay Mika, nag-aantay sa atin. Gusto Hindi, may sana request magpakwento ka lang. muna eh. Oo. Request ko sana Oo. sa'yo, Ina, pag maglilipat kayo, pwede mo bang i-vlog? Ito ka na. Oo nga, di ba? Tapos first Diba? impression sa lugar, Para papakita mo malaman yung ko. community, ang Oo, pinagkaiba yung sa ganon. pinanggalingan mo. Oo. Alam mo, dahil sa inyong dalawa, sa mga live natin na sinasabi niyo yan, there are a few who PM'd me saying na, oy, tama si Mark tsaka si Rice, mag-ano ka naman. Comment nga kayo dito. Comment kayo sa episode na to kung gusto niyo mag-vlog si Ina. Yan. Nakakahiya. Ano ba yan? Anyway, puntahan na natin ang ating guest. Yan. Nako, impressive story itong si Micaela Maglalang. Okay lang, may Oh, yan. Dapat, pagpasok niya, magganito tayo. Ayan, may She is Ganito. the first Filipino, in her college, international student po kasi siya pumasok dito, first Filipino valedictorian. Ayan. Yeah, oo. Sa kanyang Napakahusay. college. Galing. Galing. Okay, MBA program po ang kanyang kinuha bilang international student sa University of Canada West. Ayan, si Micaela or Mika. Hi! Hi, Mika. Beauty and the Hello, brain. Mika. Hi po! Magandang gabi! Ayan. Naku, congrats, Mika, ha? When did you graduate, by the way? December 2022 yung official date sa transcript, but yung convocation is July 2023. So, Oh, okay. So more than a year ago. yes. But wow, what record, history making. History? Ano? Oo nga, To no? God be the glory po. Opo. First Filipino valedictorian at the University of Canada West. Kahit anong course yun, gano'n, Mika? Mhm. I think sa MBA po. Yeah, MBA. Sa MBA. Meron po kasi sa University Canada West, postgraduate tsaka undergraduate. So, I think sa postgraduate po, sa MBA. Wow! Ibig mo sabihin, wala kang ginawa kundi mag-aral na mag-aral. Ganun ba? Medyo. Walang social life during the time na nag-aaral ako. And may work, pero yun lang, work, tapos study, and then as in sacrifice din talaga. Walang love life? Wala. Pero sa, Wow. sa Pilipinas, Mika, nung nag-college ka, ano ka rin? Talaga nasa Oh, honors. I think nung college ako, mas playful ako. So, parang lagi sinasabi nila na if magseryoso ako, baka mas okay sana yun na kuha ko nung college. But during nung college ako sa Manila ako nag-aaral, nag-explore ako. So, nagulat din talaga yung mga classmates ko na, wow, parang na-unleash yung potential mo, ganyan. So, Wow! Oo. Canada. Okay. Ang natapos po ni Mika ay MBA in Business Management, tama? Or Business Administration? Masters of Business Administration po. Yan. Bro. Oo. And now, so what are you doing now? Kasi she graduated more than a year ago. Ano nang ginagawa mo ngayon? Nagpapagod po. Parang pinapagod ang sarili. So,
marami po akong ginagawa. So by day, I am a financial controller po in a telecommunication contractor company. So I'm a financial controller po. And then on weekends and weekdays or evenings, I am a self-employed po. I'm a financial advisor then, and then I help people earn and save money in a quick stint. Ganyan po. And then, I'm a part-time professor in the University Canada West din po, where I graduated din po as valedictorian. So, yeah. May oras ka pa, ha? Ang babaeng walang pahinga. Isa Oo. pa Babaeng babaeng, babaeng tulog. Dadagdagan pa yan ni Mika. Nag-iisip pa yan. Teka, Mika, what's a financial Yeah. controller? What is it? Financial controller po is someone that is heading finance po, team, handling team na sa 9 to 5 po, yun, ang ginagawa po namin yung nagpapatakbo ng financial operations. Like, kumbaga sa isang business, kami yung nagre-record ng transactions, kami yung nagbabayad ng suppliers, nag-order ng mga inventory, so everything in finance. Yun po. Oh, wow. Parang kumbaga do you manage a group of financial advisors or something like that? Oh, yung sa self-employment ko po, yes, I do manage a financial advisor po. Venture din lang po namin. Puro rin kami international students. Like, okay, we got into the opportunity na pwede pala kami maging self-employed dito dahil may open work permit kami. So, mga Bibo kids kami. And I think the power of association, lahat kami is go-getter. So, lahat kami nag-license as a financial advisor, and then we created a team of financial advisor. And then it's growing. So, usually, nag-help din kami sa mga taong gusto ng part-time or additional income as a financial advisor. We train people, we provide help in licensing, ganyan. So, Wow! Sino yung mga lumalapit sa inyong tao para humingi ng advice pagdating sa kanilang financials? ano po, iba-iba. So, there's a range of people po na lumalapit sa amin. Merong mga business owners kasi nagpo-provide din po kami ng business solutions. Meron ding individuals, meron din pong families, pero mostly po talaga na lumalapit sa amin for financial advices are newcomers. So for someone that are international students, yun po yung direct connection namin sa mga international students. Siyempre, pag newcomer, hindi alam ang Canadian financial system, hindi nila alam yung mga pwedeng savings nila pala dito na a lot of people think na ang mga TFSA or RRSP is pang permanent resident lang. So yung mga ganun po is parang pinoprovide po namin yung education for them. And then we help them as well to save. Okay, that's interesting. Kala ko kasi, usually yun nga sabi mo, nag-advise kayo kung paano makakapag-save, yung mga ganun bagay. Ayun po. Ganun po, yung ini-encourage namin yung mga newcomer na maprotektahan, like we also cater life insurance, we also cater travel insurance, and then we help them to save. Kasi lalo na dito sa Canada, the next thing you know, wala ka ng trabaho. The next thing you know, parang sobrang scary dito kapag wala kang savings. So, yeah, exactly. Tinayo nyo yung business na yun, kayo lang? We have mentors. And we have mentors. We started, kumuha kami ng mentorship sa mga connections namin. And then, kami-kami lang din yung nagpapatakbo. Puro international student? Puro international students so Lit, far. no? So, we are trying to reach more people kasi the focus for now is to cater Filipinos. Yun po muna yung immediate plan. Pero, syempre, lahat naman po ng ibang lahi na newcomer. Ang dami po kasi ibang lahi, di ba, sa university. So, we are looking for other people din po and other community na pwedeng mag-head din po or makipartner sa amin para po mag-reach out ng other community. Kasi pag finances, minsan, nakikinig lang sila sa mga kalahi nila. Ganun po. Yeah, Pwede pala natin makuha si Mika for another episode on personal finance. Pwede ba yun? Oh, pwede po. Tsaka anong pangalan ng nyo? May website na ba? May website ba kayo? Yes po, we are we don't have website just yet because we're putting it in very very soon. We are kind of looking for help din po sa mga putting ng website. So siguro very soon meron po. But I have business card eh.
And Yun. we'll talk about it later. So, Hindi, pwede natin i-promote yan dun Yeah, sa oo. namin. Nagka-live kami, nagpo-promote kami ng mga small business. thank you po. Oo. Sige po, i-forward ko po sa inyo in the future. But yeah, yun po yung one of my passion, Miss Ina, is to really educate the newcomers ng financial education here or how to start. Kahit hindi financial freedom agad, financial confidence man lang. Kasi po, kailangan po talaga yun ng mga newcomers here. Lalo na for someone na yung nag-OFW ng 10 years halos sa Qatar, I've seen people talaga umuwi ng Pilipinas na parang hindi nagtrabaho sa Middle East. Parang, di ba po? Di ba? Hinay ka lang. Nasasaktan si Rice Velasquez, ha? Hindi. Galing lang kasi yan. Kasi galing talaga ako sa Middle East. Galing Ay, ako saan ka? sa Riyadh. Riyadh. Yeah. Okay. For 10 years. Bahay. Sabi ko dati, hindi dati sabi ko na, okay, magsa-Saudi lang ako for 10 years. Mag-iipon ako ng pambili ng bahay. After 10 years, uwi na ako. That's it for me. Parang ganon. Kala ko Parang ganun kadali eh. Oo, considering Nangyari na ang sweldo ko is, magkano ba? 1,000 o 1,200 riyals? Mga 12,000 pesos lang yun, no? Grabe, no? Pero nakatagal kayo sa Saudi for wow. Yan, tagal. 10 Bakit years mo ako naman ron. isipang mag-Canada? Di ba, medyo maganda na yung trabaho mo dun sa Qatar, di ba? Maganda rin ang sahod dun eh. Di ba? Wala pang tax. Wala pang tax, so... Oo nga, bakit umalis ka sa kung di mo mamasamain? Walang forever. Wala dong kahit na magtrabaho ko din ng 20 years, 25 years, you will have to go back to your home country. And kasi nag-start po ako ng sobrang bata sa Qatar. As in, pagkapasa ko ng board exam, lumipad na po ako sa Qatar kasama ng kuya ko. Tapos, hindi ako marunong magtrabaho sa Pilipinas. So, hanga po ako sa mga Pilipinong kayang mag-commute ng sobra-sobrang tagal, mag-endure ng traffic. So, sabi ko, kapag wala akong backup plan dito sa Qatar, uuwi ako ng Pilipinas, which is parang hindi ko yata kaya. So, sabi ko, might as well, yung trending nun dati, Canada. Oo, sa mo na pick up yun na, may pathway sa Canada na ganito. Parang parang in my own circle sa Qatar, isa-isa nang lumilipad pa Canada. Like, sabi ko, sige, sali nga din ako. But did you consider other countries? I did. I did Australia. Tapos, yun yung una-una kong first love. I think 2016 pa lang nagtatry na ako ng Australia. Pero I think nag-oversupply na kasi yung finance and accountants doon. So, parang mataas na yung score. So, hindi ko na nag-risk. Tapos next ko is New Zealand. Ready na ako mag-student. Tapos, it was pandemic. Tapos, nung medical na ako, bumagsak ako sa medical kasi may COVID pala ako. Pag COVID, hindi pwedeng palipasin lang. Oo nga. Ano yun parang start ng COVID. So, hindi pa alam ng mga tao. May 2020, so yung hindi pa natin alam kung ano yung COVID. So, takot na takot lahat ng tao. So, wala talaga, bagsak. Hindi ka na Tapos, close na yung New Zealand for 2 years. So, parang sabi ko, okay, fine. Hindi ko, iba na lang, Canada na. Pero di ba, may dahilan pala yon. Nasa Canada ka ngayon, di ba? Totoo naman. Correct, di ba? You were meant to be the first Filipino valedictorian na mag-MBA. Kaya nga, no? So, paano ang application mo sa Canada? Nag-DIY ka ba? O kumuha ka Nag-DIY. Nag-DIY po ako. Nag-DIY ako. Actually, may help ako a little bit from an agency. AMS Global. Pero they're free agency po sila. And then, parang ang kinuha lang ko lang doon is checklist, pero ako rin lahat. Ako nag-GCK, ako nag-submit, ganyan-ganyan. Checklist lang, or guide lang sila. Or, I don't know if you can consider that DIY, pero parang ganun. So, ibig mo sabihin din, Mika, yung naipon mo sa Qatar, sinugol mo sa Canada. Ganun ba nangyari? Opo. Ang maganda po kasi sa Middle East, yung kapag 10 years ka doon nagtrabaho, yung meron kang end of service benefit po ang tinatawag namin, or yung parang pag umalis kami makukuha ka.
Parang So, gratuity. gratuity, opo, yan tama. Gratuity po. So, kung 10 years ka doon, times nung basic mo. So, 10 years times nung basic mo. So, yun yung pinang tuition fee ko po dito sa Qatar. Ay, sa Canada. Yeah. Oh, so when you were working, Mika, kasi alam mo naman marami mga international student dito, very stressed out because they have to, meet yung mga tuition fee expenses nila. Did you go through that as well? Or sakto talaga, fully paid na, handa yung budget mo for your school? Kumbaga, well-planned yung sa'yo. Parang gano'n. Oo. Ano po ako parang accountant po kasi ako, so talagang calculated risk ako. So nag-ipon po talaga ako. Pero I think what I can share po is that kahit po may ipon ako, ay inisip ko talaga na hindi ko pwedeng galawin yung ipon ko. This is for worst case. So, hindi po ako, yung lifestyle ko po, kahit po may onting ipon ako na pwede pang tuition fee, iniisip ko na hindi ako pwedeng kumain sa labas, hindi ako pwedeng magbili-bili ng kung ano-ano. Talagang nagdisiplina po ako nung in the beginning habang wala pa akong work. Until meron po ako sure na may cash flow na ako, okay, pwede na sigurong i-treat yung sarili ng, okay, kain muna tayo sa labas ng once in a while, pwede na. Pero before that, talagang inisip ko na hindi. Kailangan mag-work talaga ako, maghahanap ako ng work. Nice. Dumating ka rin dyan ng walang kakilala, walang kamag-anak. Wala po akong kakilala nung dito bago ako dumating. Pero sumunod yung kapatid ko. Okay. Nice. Student na rin. Opo, nag-student kaming lahat. And then meron din po akong friends sa Pilipinas na talagang lumipad na dito. Parang nagkahatakan na. So, pero lahat kami international student. Lahat kami lang din nagtulungan. So, nice. Okay. And yung status mo, Mika, you are pending, ano na ba? Yeah, are you permanent resident? For application na po ako ng PR. Galing. Nice, okay. Are you, optimistic. Kasi di ba sabi nila ngayon, medyo pahirapan din ma-draw yung mga ganyan. Ay, opo, na-stress din po ako. Sobra pong hindi, kasi I've been in the pool since 2023. As in, pagka-graduate ko, nasa pool na po ako. Hindi ako na-invite. Like, laging nami-miss out. Meron pa nga po, same score. Tapos, hindi ako na-cut off ako. So, parang, tapos hanggang sa tumaas na-stress na ako kasi, di ba, bumababa sa age. So, na-stress po ako. Tapos, ngayon lang po ako actually na-invite. Itong ITA na malaki lately. So, yun lang. Pero pag na-invite ka, that means na sigurado na, di ba? Sana po. Tama po ang pinag-claim mo, ka naman po sigurado. Pero, Pagka na-invite na, ibig sabihin pumasok na. Okay. Ngayon na tumutulong ka sa mga sa financial planning, lalo na ng mga immigrants dito. Ano nakikita mong biggest mistake na ginagawa nila o biggest mga misconception ng mga dumarating dito ng mga immigrants patungkol sa pera? Tungkol sa pera po. Okay. Medyo po dito marami po ako nakakausap iba't ibang klase ng tao. So, meron po talagang literally living paycheck to paycheck, and that's very normal here in Canada po. And so, lagi ko pong sinasabi sa mga nakakausap ko na it doesn't matter kung nag-i-start pa lang po tayo or medyo malaki na yung kita mo dito, always pay yourself. Like, lagi mo uunahin yung sarili mo. Like, nagbabayad tayo ng bills, nagbabayad tayo ng phone, nagbabayad tayo ng expenses. Lagi nating babayaran yung sarili natin simula't simula. So how does it work for someone na nagli-live paycheck to paycheck? So it doesn't matter po kung $100. Nakita ko kasi si Kuya Rice eh. It doesn't matter if $100 ang earning mo or $1,000. Kahit po $10, magtabi ka para sa sarili. So you have to pay yourself
Like, dapat i-automate mo na yan kahit $10. Lagi ko sinasabi, it's not the amount, it's the habit po ng pagsasave. And kaya po, pag malaki na yung sweldo mo dito sa Canada, then you're, mas magaling ka na mag-ipon, mas may disiplina ka na. So, and that's that. And then, ano pa ba? Number 2 is, another misconception is parang namumulot tayo ng pera dito sa Canada. Talaga, oo. Oo, totoo. So, yeah, that's why maraming taong, maraming ginagawa dito. Kasi nga, bills is life. Lalo na sa Greater Toronto area and Greater Vancouver. I don't Pwede know. bang educate? Po? Yes po. Pwede bang educate nyo rin yung mga kamag-anak ng mga nasa Canada? Ayun nga po eh. Marami na rin po talagang nagtampo na sa akin. But I think in communication, yeah, I think na nangyayari po yan na para pong nagja-judge, like nakapunta ka lang ng Canada. Big time ka na. Wow, big time. Sasabihin sa'yo. Diba? Kala kasi talaga, diba? Ano na ang iniisip ng tao na pag nasa Canada, madali talagang kitain yung pera. Opo. Ay talagang pagod. Pag nandito Ikaw, ka, yung expectation mo sa Canada, sa pag-move sa Canada, an expectation na na-meet ng Canada or talagang expectation ng Canada, versus reality. yung expectation versus reality mo sa Canada. Ang tawag dito, sabi nila, madali daw kumita dito daw pera. Madali naman din, pero malaki din talaga ang tax. Ayan. Parang mahirap mahanap kung saan ka dapat. I think nag-effort talaga kaming mahanap yung mga trabaho through networking, through volunteering. Talaga pong mahihirap. Posible po, pero mahirap talaga. So, siguro, dun sa mga nanonood at naghahanap ng work, go lang po. As in, wag susuko. Pag sumuko talaga, game over. Pero pag hindi sumuko, di may chance. Oo, yun. Laging may chance, basta, di ba? Ito naman, yung pagiging assistant professor naman ni Mika, what do you teach? Grabe, talaga nagturo ka pa, no? Opo, I think, parang, for someone po kasi, a little background lang po, Miss Ina, for someone po na nag-work sa corporate for 10 years in Qatar, parang nung nagkaroon po ako ng chance to face with people, to face with newcomers na talagang yung may fire po sa mata nila kapag ini-educate mo sila about different things, dun po ako na-ignite yung passion ko for teaching. So that's why nung ngayon po, nung summer term, nag-try po ako mag-apply as a professor po, sessional professor dito sa University Canada West. And I'm teaching accounting din po. And so, accounting and finance po. So, yun po yung aking mga... May background ka na sa teaching? Wala? Wala pa. First time ko. Okay. Alam mo, minsan kasi naku-curious ako dyan eh. Kasi, so how do you just, teach? Diba? You know what? Kasi sa atin maraming professor, 'di ba? Maraming professor, maraming nagtuturo ng kung ano-ano, and yet they don't have the experience dun sa itinuturo nila. All they know is by the books, 'di ba? So, siyempre, you had to learn how to make your lesson plans, yung mga ganun ba, 'di ba? Opo. Ang maganda po kasi dito sa University Canada West, as long as meron ka pong background sa industry, madali na pong ituro yung accounting. Parang maganda mo rin po yung support nila for first-time teachers. Meron po silang structure, meron na po silang quizzes, meron na po silang assignments. So, i-deliver ko na lang po. Nagagamit mo ba yung experience mo sa pagtuturo mo pagdating sa Saan po? Pwede ba, mayroong remote teacher ba dyan? Sa trabaho mo dati, yung parang... Ina, no? Ina, pwede kang... Go po, Miss Ina. Go. Pwede ba? Baka may vacancy na mga kailangan. Pwede nga mag-go remotely. Sabihin mo sa media and journalism. Pwede ba yun? Journalism, Ina. Mag-move ka, Ina. Hindi, kaya nga remote eh. Dito Remote. Remote, yeah. Online.
Online. Si Teacher Ina. Kapalan lang po ng mukha. Maganda din po dito sa Canada. May explore mo din ang iba-ibang bagay. Kung hindi po para sa iyo, edi okay. Kaya Pero nga. ang ganda rin po Oo. ng parang pwede mo rin ma-explore lahat-lahat po dito. Oo. Grabe, no? Mika, sa tingin mo, anong mas mahal? Sa Qatar o dito? Sa mga bilihin, sa mga ganon? Ay, dito po. Services? dito. Parang ano nga dito yung, kapag kahit po parang junk food lang or fast food, parang fine dining na yung levels dun sa Qatar. Parang Fridays levels na. Oo. Pag i-convert nyo po. Mika, baka sabihin nung iba, grabe ka naman, you're tiring yourself, you have 3 jobs. Oo. Sabihin nila, di ba? Hindi mo ba, oo nga, baka naman inaabuso mo na yung katawan mo sa ganun. Single ka, Mika, di ba? Opo. Kaya maraming time. Ang dami time para magtrabaho. Wala pa pong family. Pero, don't worry, mag-aasawa po ako. Ang tawag dito, may goal din po ako kasi. Pero hindi naman po, lagi ko sinasabi, set your financial goals. I don't think it's sustainable to maintain 3 things at the same time for the long period of time po. Siguro one way or another pag PR na ako, may maidodrop na ako na isa, may makakapagpili na po ako. Tama. Like, gusto po, iba po kasi yung desire ng pagtuturo or pagharap sa tao rather than yung corporate job kasi I've been there po and medyo napagod na po ako doon. So, sabihin nila, siguro si Mika tindi ng pangangailangan nito, but I don't think so. She looks like she's, enjoying what she's doing. Oo nga, no? Parang si Mika, nag-i-explore pa kung anong gusto niya dito sa Canada eh. Nag-i-explore. Nandun po yung lagi ko po sinasabi na try nyo lang po in one way or another. Actually, yung mga sinasabi ko po is nakukuha ko lang din po from people from here na matagal na sila dito. Like, itry mo lang na itry and then you can choose yung pathway mo next time. Like, kung saan ka mag-enjoy. Gusto ko po kasi ng turo kasi flexible. Mapakausap nga kita kay Aero. Oy, hi, Aero! Oo nga, kasi Si Aero. Aero also works for University of Canada West. Yan, nagkaroon din kami ng episode with her, guys. Okay. Hi, Miss Aero. We haven't met. Parang siguro, kilala ko kasi siya sa name, pero we haven't met. Yeah. Ibig sabihin, ganun kalaki yung school na inaanuhan ni Aero. Ganun kami kabisi. Kasi si Aero yung nagkakaano-ano. hawak niya rin yung mga teacher, di ba? I think so. Kung siya yung head ng school, di ba? Director kasi siya eh. Okay. Hindi, kasi po, nagtuturo po ako sa undergrad. Hindi po ako sa MBA nagtuturo. So, baka po hawak na MBA. Mika, since you're obviously conscious about, personal finance, naiisip mo ba minsan lumipat? Kasi mahal dyan sa Vancouver. Hindi po. Takot ako sa lamig. Okay. Okay, oo. So, nasa tamang lugar ka pala. Tsaka other than professional life, ako po ay very maligalig in terms of I love fitness as well. Like, outdoorsy din po ako. If I have like spare time, I would run, I would go work out. Ayun po. So, I think, one of the reasons kung ba't po ako nag-stay dito sa Vancouver kahit mahal is yung weather. So, I think that's one of the biggest factor din po. We'll see. Yes. We'll see. Hindi naman po ako Saan kung may spare time ka pa, Grabe, no? Oras na nga lang na pwedeng ipagpahinga, itatakbo pa ni... Itatakbo pa. Totoo po yan. Stanley Park. Ayoko na po. Parang hindi ko po tinatakot yung mga tao dito. Pwede naman po kayo mamili ng isa. So what do you like about what else do you like about Vancouver or Canada in general? Sarap ng food. Tsaka I think okay din yung mga tao na I'd say na
I've met different people po sa Vancouver. May mga talagang facade level lang yung friendship. Meron naman din talagang okay. So, I think in general, people are nice here in Vancouver din po. Tsaka masarap yung food, yun nga sabi ko. And then, ma-nature. Like, in everywhere, like, lahat ng magagandang hikes around 30 minutes lang, nandun ka na. And then, or 1 hour, nasa Whistler ka na po. Ganyan. Or 1.5. Oo. Ba- Hindi pa ako Iba-iba ako, Mark. Anong nagustuhan mo sa Vancouver? Kumpara Naku, sa bubudol ka. sa Si Mark kasi Saskatchewan. galing lang din dyan eh. Kagagaling Oo, ko na galing siya Mika. dyan eh. Oo. Ba't po Bumili kayo ako lumipat? ng- Sige po, point of view naman po ng someone na lumipat sa Bumisita lang Regina. siya, bumisita. Bumili ako ng Bumisita siya dalawang po. property kasi dyan. Wow! Wow! Napasok kasi. Hindi, joke lang yun. Nagbakasyon lang. Tapos, ipag-meet sa mga subscriber dyan, at saka mga ka-Spot Pinoy. Ay, oo, si Marty. Friend ko si Marty. Yan. Yan, na-meet ko siya. Pumunta siya sa yan. Maganda ang Vancouver, mabubudol ka. Para siyang Toronto rin, pag pumunta ka, mabubudol ka rin ng mga lugar. Ito ka. Ngayon, bumabawi ka na. Oo nga, no? Wanted ka, Mark. Wanted ka sa Sumasama loob ng mga Toronto. taga-Toronto nung sinabi ko sa kanila Ay, na mas nagustuhan Shoutout ko na lang silang lahat. Yan, shoutout sa mga taga-Toronto dyan. Yan, alam nyo na kung sino-sino kayo. Magkikita tayo next year. May road trip kami pa Toronto. Ayan. Diba? Dapat yan 2 weeks. Oo. Diyan tayo matutulog, oh. Rice. Ay, ayan. pwede na. Dito na kayo. Oo, diba? Ang layo niyan eh. Di mas malayo yan, Ina. Oo, ikaw pala. Mas malayo ka na dito. Oo, pambera. Anyway, Oo nga, anyway, ano sa mga pinag-uusapan natin? magkakaperahan. Oo. Oh. Hindi, Ah, maraming... eto Mika, because you're single, Oo. ikaw ba na-compare mo yung sarili mo sa iba? Kasi yung mga international students who come in with their families, na-notice mo ba yung difference sa kanila at sa'yo? Sa Mas may- buhay nila bilang international student? Opo, nakita ko naman po na of course iba-iba rin sila ng priority and iba-iba din ng battle sa life. I am friends with people with family. Like yung nga sila Marty, may family, and sila Sam. I think yung friends ko is yung core friends ko is iba-iba. So I think ang nakikita kong difference sa kanila is of course, they have to prioritize their family. In every decision that they have to do, lagi kasama pamilya ang mga anak. For the single people, they're more carefree. Kaya nga, na-try natin yung iba-ibang trabaho na i-explore natin. I think that's a blessing for single people. Pero, ang family naman, meron naman ding iba silang blessing na. Oo, naman. So, I think that's the difference. Tapos kapag gustong gumala, laging kasama buong pamilya. Oo nga, no? Mas magastos, di ba? I think yung isa sa mga hardships pag single, let's say, not just in Canada, but kung saan ka man abroad, is yung pagiging homesick or feeling lonely. Did you ever go through that? Kasi wala kasama sa bahay. I have housemate po and I have friends in here. And then yung sister ko po, we've been living together for longest time. Kakalipat niya lang po nung May. Okay naman po. Naghiwalay kami nung adjusted na ako. I think I have sa sobrang dami kong ginagawa siguro, yun ang technique. Para hindi ka ma-homesick. Wala ka ng time magdrama. Magbe-breakdown ka lang pero laban ulit. So, Bali, ang tinitira mo, Mika, yan? Condo? Hindi po. 2-bedroom apartment po. So, dati, kami dito 4. And then, nung si ate ko ay humiwalay na, then na lang, 2 na lang kami dito. So, Magkano? Nice. 2,000. For siya, parang, di ba, yung isang malaking bahay, hinati ng owner ng 3 doors. Then, yung isang door is 2,000. 2 bedroom. So,
2,000 okay. yan. Bali, Bad for Vancouver? Not bad, right? Opo, kasi ano po, hindi pa po kami lumipat. Nakuha namin pandemic rate. So dumating yung kapatid ko dito 2021. So sila yung una dito. So nalock nila yung price. Tapos siguro pag lumipat na, wala nang tataas na yan. May ano ba Oo, dyan? May totoo. ceiling ba pag nag-increase ng rent yung landlord? I think, yeah, meron lang siyang 3.5%, I think. Okay. Oo, Oo. 3.5 or 7. Teka lang, i-check ko. Pero I think kaka-increase lang ng rent namin this month. 1,950 lang siya nung last month. So, Nag-2K na siya. Naging 2K na, oo. Oo Oh. nga, All in yun. na-increase na All rin in eh. yung 2K mo. Ano? all in na. Pero I have, marami akong friends sa downtown nang binabayaran nila 3,300 for Oo, 2 yung kay lang. Isay, di ba? Si Yung Isay, kay- mga ganun Oo, grabe, di ba? One Parang sweldo na ng yun eh. Kulang pa yung sweldo ko ron sa isang buwan eh. 1 bedroom. Kaya nga nung nag-iisip ako, Diba? nung nabubudol na ako ng ganda ng Vancouver, talagang kukumpute mo yung bahay eh. Yung bahay yung pinaka talaga. Parang ano dyan, parang, ewan ko sa bagay, siguro sa buong Canada, parang ang hirap mabuhay kung isa lang yung trabaho mo, tapos hindi naman, alam mo yung sweldo mo mga 20 or $22, hindi sapat eh. Hindi ubra. Yeah. Kaya siguro dyan. Kasi nung road trip namin pabalik, yung inang kinukompute namin nila, siguro kung kailangan dyan, kumuha 40 ka, Oh. tapos merong, kung family, 40, ano 40 per a year or hindi, an per hour? hour. Per hour. Tapos, yung asawa mo, may trabaho pa rin. 40, anong trabaho mo nun, Mark? Yun ang hahanapin mo kung paano Magkano kikita. naman minimum? May idea ka? Magkano minimum dyan, Mika? 17 Minimum yata. yata 17. 17. Oh. Oh, magkano ba sa Quebec? Sa bagay dito, bihira na lang ang nagbibigay ng minimum dito eh. Kasi I think yung mga supermarket na lang, yung malalaki Oo, mga supermarket. ganun. Sa mga fast food na lang. Oo. Mika, ba't pala hindi ka aral sa Pilipinas? Nag-work na sa Pilipinas? Hindi mo na ginustong mag-work doon? Gusto ko pero ayaw ng mama ko. Ay, grabe. Sabi She was niya, protecting you from the hardship. Kumbaga, parang ganon. lagi niya sinasabi na go. Oh, kasi kung CPA, di ba? I mean, Oo, maganda rin sa Pinas yun. Maganda ba okay yung sa din sa Pinas? Pilipinas, pero I think a lot better abroad. Mas talaga. maganda rito. Di ba? Oo. Mahirap din po CPA sa Pilipinas. Sabi lang din nila na isang pirma lang yan. Narinig niyo na po yan yung bawat pirma niyan, pera. I was like, hindi po. Ang offer ko po sa Pilipinas after passing board exam was 14,000 pesos. CPA. What year was that? What year yun? Wait lang po Grabe. 2011. Makukompute tuloy ang edad ni Mika. Pero kasi hindi. 14,000? Naalala ko, 14,000 pesos din ang unang sweldo ko. Oh, Pero anong that trabaho was doon? 2007. Reporter. Oh, Ang bihira, no? Sa Anong bagay, network? mabagal yung RTN 9. pagkakasweldo. RTN Adult reporter ako noong 2007. Yun ang una ko ding sweldo noon. Ibig sabihin, mas mataas yung offer sa'yo kasi 2014, tapos Na inflation na. 2011 siya. Pero Oo. hindi siya, di ba? Kasi CPA ka eh. Siyempre, you would expect more Afterboard. naman. dito, siguro sa Canada, kada pirma pera. Oh, medyo medyo pandiinan mga accountant dito. Medyo magandang Hindi, sahod. lalo na yung mga pagkukompute ng tax, di ba? Opo, meron akong friends na isa din po yan sa mga ini-explore namin. Siya, nag-work siya sa H&R. Her name is Sam. So, hi Sam, kung nanonood ka. Bali, ako kasi sa financial planning, tas siya sa taxation. And parang nagko-complement kami. So, parang siguro... Pwede kayo magtayo ng Sana. But are you also thinking, baka naman, I won't be surprised, are you also working on getting your CPA certification here? Gusto po ng university. Kasi required po. Although kasi may isa pa po akong certification, ang tawag po is Certified Management Accountant. Yun po yung reason kung ba't nila ako hinire. Dapat talaga bare minimum CPA ka dito bago ka magturo.
So, Mhm. at least yung CPA ko medyo na tsaka siguro yung yung background ko and history ko with the university po. Ganyan. Pero kailangan ko po. Ay, pagod na nga po ako. Oo nga. Nako, mag-aaral ka pa nun pag ganun? Do you Yes, need to 2 review years. again? 2 years Wow. ulit. 2 years pa uli. Ano yun? Oh my Gagastusan ka ba gosh. ng eskwelahan? Po. Gagastusan ka ng school? Yung ko po, yung 9 to 5 ko yung willing mag-support sa akin. Parang ganun. Mm. Ano din po yun, 16,000 tapos 2 Mahal. years. Pag-isipan ko po kung may lakas. Oo. May lakas Grabe, pa. no? Ay. But it Okay. opens door. It opens door po. So, Pero Bagay, nag-explore pa to si Mika eh. Gusto pa nito ng mga iba eh. Oh, Hindi. At tingin mo, talagang naglilin ka doon sa papunta sa pagtuturo. opo. Gusto mo maging Sana hindi teacher. nanonood yung employer ko kasi makatugiin ako. Pero gusto mo talaga maging professor talaga, yung full Yeah, I time. wanna be professor. Tas, business on the side. Kasi po, ang professor, para sabihin ko na lang din, para kung ever may nanonood na gusto maging professor or may background ng professor. Oo. I'll tell you, may kilala ako, she earns around 90,000 annually. Pero 3 times a week lang siya nag-work. Oh, medyo grabe, yun diba? Medyo Diba? I have an idea kung sa rate niya. I think nabanggit ko sa inyong dalawa yan off record. Remember, Rice? Oh. Kasi may in-applyan nga akong work to teach. Alam ko yung rate Yeah. na Ay, ayoko na sabihin. But anyway, yeah, Sabihin mo it's na. pretty big. It's pretty big, part-time yun. Hindi, Oo nga, no? sasabihin ko na, 61, 62. Yung per hour niya. Pero part-time yun, That's just like 3 hours, lang siya, 3 or 4 hours a week. Hindi. Ganun Yung lang in-interview siya. natin. Tama ba yung rate, Mika, around that, kung ganun din lang part-time mo? Opo. Parang ganun din po. Tingnan, hindi ko pa po na-compute. Parang mga ganun din po. Yun ang pambawi doon, mataas, pero kasi ang liit ng Konti yung oras. Konti yung, yun po Oo. yung pambawi doon. Correct. Like po, sabi nga po ng mga nakakausap po ng mga professor, if you wanna be a mom, if you wanna be present sa paglaki ng mga anak mo or maging butihing no? asawa, be a professor kasi flexible. Okay. Yun ang binibentahin nila, no? Parang kukuha ka lang ng mga subject siguro 3 hours dito, 3 hours dito. Oo, correct. Kung gusto mo mag-break ng summer, okay. Eh di next ganun term lang, no? mas maluwag. Ayun. Bagay, oo. Yun di Magtuturo na yan si magpupurtusor na lang Ina. tayo. Media and Go, media Miss and Ina, go. Tingnan natin kung may papatol pa sa akin. My God. Oh Ina, my mag-enroll For ulit ako. journalism, yeah. Ina, Kasi mag-enroll dito, ako. I told you, dito yun sa Windsor Dito yun sa Windsor. Oo. Tignan ko kung Eh, di may try mo, opening di pa. ba? Hindi naman Why nila ako not? tatanggapin. Nag-apply lang ako noon and I had an idea how much yung nila. Broadcasting and journalism, Ina. Wow. Ulit. Yeah, for media. Nagbigay ako ng resume for that. And then they emailed back asking if ever ba makakaturo ka ng ganitong buwan. Parang ganyan. Wow. Hindi naman nila ako Oo. tinanggap Parang para lang ilagay ako sa pool na pwede. Sabi ko Parang na ko, hindi nasa po, wala pa ako dito, ngayon lang ako lumipat. Diba? That was like for September last year. Malay mo, lalo na maiksi lang yung oras, Ina, di ba? Oo, ganun lang siya. Pero Pa 3 hours. ewan ko baka pag nalagay ako sa pool, hindi rin naman ako tawagan. Kasi maraming layers of interviews Ganun din ba sa'yo, Mika? May panel pa yan, no? Oo. Ano po, sa akin po, merong demo, tapos may interview din po. Naku po, yan ang Kala ko paano ba sabihin, mag-demo? Paano ka pagbalik nag-demo, tutorial, Mika? Wala wala. kang experience. Paano ka ba mo nun? Ano ba, ano na lang po, kasi sa MBA, maraming presentation. Super, sanay ka na. present. Ay, Nasanay tsaka na. kakalan lang po ng mukha. Wala naman po mawawala kung magkamali ka. Oo. Tatayo ka Gano'n sa kayo kaya kami Ina. sa klase, Mika? Nung sa nag-aral MBA ka? po, Oo. 30, 35. Madami din pala. Hindi Dito lang. po, Oo. 30, 35. May naalala lang ako, no? Kasi parang ano siya, ano ba siya? Pang number 3 ba siya nung gumraduate? Oh. Yung pala 3 lang sila.
Practice mo na magtayo-tayo ka na tapos, this is... I cannot. Oh my gosh, parang nahihiya ako. Ano ba yan? Oh my God, Naalala if ko si if you can do this, kaya niyo po. Ako nga po, hindi ko po kaya to. Parang himatay ako dun sa vlog. Ay, itong ganito namin, parang wala lang to. Naalala ko si Rod kasi 'di ba, yung struggle, yung hirap ng pag-a-apply para maging maging teacher, ka. di ba? Tapos how much more kung magpo-professor ka pa, 'di ba? Oo. Parang gano'n. Oo. Kamusta ang mga estudyante mo? Ano, Mika? Makukulit ba dito? Makukulit ang mga Paano estudyante? sila? Hindi po. Ano po dito bawal ka mag-stricto. May power What do you sila. mean? Okay, alam mo, yan ang magandang pag-usapan kasi di ba may impression na naku sa Canada, madali lang daw mag-aral, mga ganun ba? Ano ang bungee. masasabi mo sa mga nagsasabi nun? I think lahat naman is, para dito lahat is it's okay. Pero kaya po dito ang mga nagsasucceed at saka yung mga talagang overachiever, yung mga migrants. Like talaga yung mga parang mahirap siya, hindi siya madali. I wouldn't say na madali yung pag-aaral dito sa Canada. But I think ang maganda dito is that yung usual na authority na, 'di ba, pag teacher student sa Pilipinas parang namama. Yung pressure takot pag yung teacher sa estudyante. Pilipinas talagang authority ka eh. Pag dito hindi. Pag may idea sila, you cannot hindi mo pwedeng i-block, ganyan. Very inclusive, very safe yung environment. So, I think in that content, parang nagkakaroon ng dumiliit yung power distance. Pero, as a student, I don't think madali ang mag-aral dito. Parang, Sasabihin ko sana, ang tanong ko sana kung may advantage nga ba tayong mga Pilipino pagdating sa edukasyon pag lumipat tayo rito? Kasi nga, sabi nga nila dito, sila pa petiks-petiks lang eh. Tayo, from the start di ba? Tutok sa eskwela eh. magaling ang Pinoy. I would say magaling ang Pinoy. Alam niyo po, nakakausap ko mga ibang lahi. Kasi sa amin maraming group team or group projects. Pag may group projects, 50% yun ng grade mo, overall grade mo. Ang hinahanap na ibang lahi, Pinoy. Kailangan may kakampi silang Pinoy and they will be okay. Ganun yung naging pressure sa akin. Magaling talaga ang Pilipino. Hindi lang Asian talagang specifically Filipino. Yeah. Talaga. Naniniwala nga naman talaga din ako doon. Magaling ang mga Pilipino po. Like, meron pa nga doon, magaling na siya para sa lahi nila, sabi niya matalino daw siya, magaling na siya. Pero nung nakakampi daw siya ng Pilipino, hangang-hanga daw po siya. She was very... Diba? Isipin mo lang kayo ginagawang professor, di ba? Ibig sabihin, magaling talaga. Oo nga, di ba? Di ba? Kayo yung pinipili ng school. Saka ang mga Pilipino, pag alam mo yun, pinasok yung mga pag-aaral, international student, hindi pwedeng hindi magpasikat yan, makipag diba? Totoo. Bibo ang mga Pilipino. Lalo na kung gumastos ka ng malaki, di ba? Tapos sasayangin mo. Sasayangin mo lang. Ito na lang, Mika. Sulit ba ang binayad mo? Dahil syempre, mo yun, basically, halos life savings mo yun sa Qatar. Sinugal mo dito sa Canada. So far, how are you feeling? I'd say worth it po. Worth it naman po ang sugal. Again, iba-iba po tayo ng story. Meron po akong kilala na talagang iba naman yung kanilang nararanasan. But meron naman din po akong nakikita na talaga naman din na okay naman din po yung buhay nila. So I think it's worth it. It's worth the jump. Pero as someone that is in finance, I'd say calculated risk pa rin po. Like syempre pag may pamilya ka, you have to plan more, parang ganyan. Pero hindi po ako nagsisisi na lumipat po ako dito sa Canada. Pero laki na ng pinagbago ng pathway na di ba? Lalo na ngayon lalo na ngayon. Pit na ngayon, may pit na. Do you think it's still worth it na, di ba? In that context po, ayoko pong maging... I mean,
Hindi mo maano ko, parang, nag-aalangan ka ng sabihin worth it. At tinanong naman po ni Miss Ina ang aking experience, feeling ko sa akin, worth Sa it. kanya, oo, no? Pero Oo. siguro ngayon, mas mahigpit ngayon, kaya more planning siguro. Kung Kasi talagang, mas challenging na ngayon. Mas Correct. challenging. Dati challenge, ngayon challenge ngayon. Kasi yung Correct. PR pathway, medyo ano na, 'di ba? Tapos yung yung cost of living, tapos yung tuition, 'di ba? Kaya talagang challenging ngayon. Kailangan pag-isipan talaga mabuti. Correct. Again, para sa mga nanonood, it's we're not telling you na madali kung mag-international student kayo, not just because Mika, graduated valedictorian na magiging madali rin. Kasi nababasa niyo yung bagong report, di ba, quoting the immigration minister. Ay, naku po, may padating. May kalaban. Ano tawag dito? Di ba mismong si immigration minister said, not all of you can stay, referring to international students. yes. Di ba? Hindi, baka nga, alam mo yung, di ba, yung naggawa sila ng survey na kung baga, baka maapektuhan din kahit yung mga, bago lumabas yung batas na nandito na sila, di ba? Na parang, pipiliin na kung ano yung industry na kinukuha mo, kung may makukuha kang trabaho dun sa kurso mo. Totoo. Parang kailangan na ngayon, parang yung PGWP mo, depende na kung makakakuha ka ng work. Oo, di ba? Kung in demand yung linya ng work na papasukan mo, hi Luna. Ito na naman to. Hi Luna. Ano na siya? Windsor Baby. Na siya. Correct. Hay nako. Do you ever think about that, Mika, na oh my gosh, no, kung ngayon ka dumating, not 2 years ago. Oo, medyo ang dami nang nagbago from that time, remember? Hindi, sasabihin niya okay lang kasi single lang siya eh. Lagi yan may nagtatanong sa akin, pag may nag-PPM sa akin na paano ka nag-student pathway, wala. Dati, no, siguro around 2022, 2023, sabi ko, go, maganda dito, blah, blah, blah. Ngayon, wait lang disclaimer lang. Disclaimer lang, dapat alamin mo kung ano yung pathway mo, like plan A, B, C, D talaga. Ayan. Lalo na kung di sila financially ready, di ba? Lalo ngayon sa nangyayari dito ngayon sa Canada, di ba? Oo. Alam mo kung may advice, sorry guys, sa mga mag-international student, I think kailangan buo na yung pera ninyo. Kompleto na. That's the only way for you to be kailangan nyo nakaano kayo, may pondo kayo ng 1 year. Or more talaga dapat. Or more. Worse is worse iniisipin nyo. Kasi, di ba, ang hirap pang humanap ng mga kakilala, trabaho, di ba, ganun. Di mo alam eh. Di mo alam yung mga bagay-bagay. Ayun. Kaya nga, kompetisyon pa. Medyo matindi na ngayon ng kompetisyon dito. Kaya kailangan bibo ka talaga. Medyo mahirap na din po kahit yung mga part-time jobs. Like dati, when you go to McDonald's, they will hire you immediately. Ngayon, hindi na. Kahit po yung mga ganon, mahihirapan na din. Yan. Yun na nga. May kalaban na naman. May kalaban na naman. Gusto niya yan sa lugar nyo? Gusto niya yan sa bahay nyo? Ano no? Si Ina, gusto ni Luna dyan sa bahay nyo. Natutuwa. So far. Pero hindi pa niya nga na-explore yung backyard kasi umuulan today. Yun ang looking forward. May backyard na kayo dyan. Yeah. Makapagtanim na yan si Ina. Makapagtanim na. Paano yan pala, Mika, dyan sa inyo dyan, no? Bali, dalawa lang kayo sa room. Tag-isa. Tag 1K kayo. Hindi ba libre kain yun? Sino ba na-interview natin si JJ pala, no? Libre kain, all in. Yung na-interview natin si JJ. Oh, yeah! Oo, tama. Kasi meron siyang nire-rent. Kasama na yung pagkain niya doon sa rent niya. Ano siya? Hindi lang yun. Internet. Binigyan siya ng kotse, ng employer. Binigyan ng kotse.
Oo. Ano, yung lugar, malapit ka ba sa ano? Paano ba, Burnaby, galing ba kayo dyan, Mark? Downtown, malapit sa downtown? 20 minutes to downtown po kami. Sayang, no? Katabi na kami ng Vancouver. Parang Vancouver na rin talaga yun, no? Oo. Medyo dito, parang second yata yung place namin dito. As in, swerte lang talaga nung nalock namin yung price. Kasi parang second na siya sa pinakamahal dito. Like Vancouver, then next na is Burnaby. Oh, Mahal wow. Kasi doon sa pinuntahan kong kaibigan ko sa Suri, 2,400 na yung apartment na 2-bedroom. Ang bihira. Ano mangyayari sa atin yan? And Suri is like 1 hour, 40 minutes from downtown po. Or probably 15 minutes. May train. May train papuntang... Medyo malayo na po ang Suri. Pero yung na yon, apartment doon, medyo maganda. Maganda talaga yung 2-4. Okay. O ano guys? Hindi mo ba nakikita yung sarili mong kumbaga, nakikita mo ba yung sarili mo na mag-i-stay ka dyan ng mahabang panahon kung nasan ka ngayon? Diyan ka na ba magpapamilya, Mika? Nakialam no? Sana lang. Oo. Huwag nyo nga i-pressure maghanap ng partner. Paano yan, Mika? Ito na lang. Sarap single, no? Excuse me. Kasi Masarap din maging Mika, single. ilang minutes na lang to, puro tawanan na lang muna tayo. Paano yung pag napanood to, lalong marami yung magkakagusto sa'yo niya. Siyempre. Baka may mag-message sa'yo yung mga classmate mo nung high school pa. Di ba? Yan mga mustang. Mga kamusta. Ayun lang. Ay, Medyo marami bang allergic nagganyan tayo sa'yo? dyan. Nangumusta? Marami naman nangumusta sa'yo. Marami Ayun, naman marami na po ng black. Marami ng... Ako pa yung binlock nila. Ganon? Talaga? Kasi alam ko na po yung mga ganyan. So parang alam ko na, inuunahan ko na. Like, ito nga po, marami akong binabayaran. Ganyan. Pag nangamusta, alam ko na, ito po medyo tatlo yung trabaho dahil maraming binabayaran. Kaya, Okay. Matalino talaga to, kaya ito valedictorian eh. Kasi pag nangumusta sa akin, okay lang, eto, busy. Dapat pala, hindi nga okay pare, kasi bayaran na naman ng bahay, wala pa akong pambayad eh. Eto, walang natira sa sahod, ganyan. Dapat ganun ang sagot. May message yan, nandito ako ngayon sa part-time ko kasi wala akong pambayad ng kuryente ko eh. Kaya na. Kailangan natin ng no? Kaya, gaganda yung business nyo kasi mas, di ba? Yung financial. Tsaka yung mga, nila, yung mga kasama niya, puro international student na gumawa sila ng grupo, di ba? I think, kilala mo si MC, Mika? Ano ba niya? Study Explore. SLE. Live Study Live Explore. and Explore, oo. Ay, si MC po, yung vlogger din. Yeah. Yeah. Ako. Kilala ko siya. Siya yung one of the, siya yung mga pinapanood ko nung papunta pa lang ako dito. Oo. Kasi minsan naghahanap ng mga coach yun, di ba? Tama ba yun? Yung ba sasabihin? Mentorship, yeah. Mentor. May mentorship nga sila. Tutulong din sila sa... Bibigyan ka na naman ng isa pang racket. Baka may oras ka pa. Ako, pag sinabing financial education, you can, pwede po tayong, pwede nyo ako i-invite ulit sa susunod. Parang, I love doing that. Parang, lalo na sa mga newcomer kasi I really think na very important po yan na hindi lang trabaho. Dapat alam din po natin paano mag-manage ng pera natin. Kailangan pa lang dito. Kaya sa talagang salita mo kay Mika, open-minded ka pa. Very, very. Pero lagi ako nakikinig sa mga tao pero hindi naman lahat sinusunod ko. Hindi ka nalapitin ng scammer kasi yun ang tanong eh. Open-minded ka ba? Ganon. Okay. Guys, it's been an hour already. Thank you so much, Mika. May mga gusto ka bang sabihin, Mika? O kaya i-promote mo yung business nyo. Pwede. Okay, sige po. Thank you again. Thank you po, Miss Ina, Rice, and Mark for the opportunity to hang out with you. Nakaka-relax, nakaka-tawanan lang, and tambayan.
if you are a newcomer here, even if you're here for a long time na po, and if you want to talk about tax strategies, financial planning, business solutions, kids education, hit me up at micaelamaglalang@gmail.com, and then I can tag you to the right person. So we are like a group of independent financial advisor, and then we are all international students. So lahat po kami ay graduate na, and then we can help you kung ano man po yung struggle namin as international student at na napagtagumpayan. We would love to share it with you. Yan po. Yeah. Yun. Mika, siguro send mo kay Mark yung yung calling card mo, tapos Okay. siguro Yeah, we i-picture can namin upload it. Sa linggo, Oo. pwede naming i-promote. Itong linggo na to na dadating, pwede naming promote yung business mo. Pero yung interview mo, siguro next week to, Ina, no? Mga next week. Next week, Yes, next siguro. week. Tuesday next week. Tuesday. Maraming Okay. salamat Thank po. you. Thank you Thank you sa oras, Mika. Pambihira. Thank you. Salamat. So much, and congratulations again. Ang galing mo. First. Na. Daig mo pa si Pinakauna. Rosana, ang babaeng walang pahinga. Oh. Okay. Sige guys, that's it for episode 44 of Spot Pinoy. Maraming salamat, Mika. That's it. We'll see you guys in the next Salamat. episode. Bye-bye.